Ngayong araw nga pala mga kaprobinsyano, maaga nga pala tayong aalis ng bahay. Medyo makulimlim pa nga pero mag-aalas 6 na rin ng umaga. Meron kasing itinimbre yung aking utol na may nagbebenta daw dito ng exotic na masarap pang ulam at pang pulutan na rin. Nagulat nga ako pagdating namin dito, kala ko may pila ng relief at mukhang nabaha yata sila. Kaso mali pala, ang pinipilahan pala nila itong bagong katay na dagang bukid. Ako ngayon namangha at napakarami ng kanilang nahuli. Sadyang veterano na ang makakahuli ng ganito karami. 3 kilo nga pala yung binili namin ng aking utol. Sinulit ko na rin at madalang lang naman silang magbenta. Iniwan ko nga pala sa aking utol yung 1 kilo para may pang-ulam naman sila. Pag uwi ko nga ng bahay, eto at sinalubong naman ako ni Boss Commander. At kanina pa daw kasi siya kapeng-kape. Biniro ko nga, hindi ko naman kakuhawak yung termos. Pero nakasanayan na talaga namin na sabay kaming humihigop ng mainit na kape sa umaga. Pagkayari nga lang namin magkape, eto at nilinisan ko na agad itong ating uulamin ngayong araw. Dahil medyo marami-rami rin itong ating nabili, medyo magtatagal tayong mag-alis ng mga panghing nakadikit sa laman. Siyempre, kung gusto nating mag-ulam ng masarap, pagtyagaan nating linisan. Ito nga palang dagang bukid, isa na lang normal na pagkain dito sa amin sa Nueva Ecija. Dahil itong aming probinsya, talagang bukid. At kapag ito may tubig, paniguradong may dagang makukuhanan. Nung malinis ko nga at mahugasang mabuti itong ating mga dagis, kumuha na ako agad-agad nitong ating mabisang pangalis ng lansa. Ito nga palang tanglad, alam nyo naman na hindi nawawala sa ating mga lutuin. Saka natin ngayon isasalansan dito sa ating mahiwagang kaldero. Kitang-kita nyo naman na makinis pa sa mukha ko yung pagkalinis natin dyan. At ito nga ring mga yag balls ng dagis, isasama rin natin at napakalinamnam niya. Nilagyan ko nga lang pala yan ng asin, tanglad at pamintang buo. Ilalaga nga lang pala natin yan mga kaprobinsyano ng mga nasa 40 minutos. At malambot lang din naman ang laman nito. Bali 2 klaseng luto nga pala ang gagawin natin dito. Gagawin nating pastel at adobo. Abay, ngayon pa lang siguro kayo makakakita ng pastel na dagang bukid. Ako rin naman ngayon ko lang din ito lulutuin. Kung bagay i-experiment ba natin kung ano ba lagay ng lasa. Dahil napansin ko, ang laman nito hindi rin naman nalalayo sa laman ng manok. Habang nilalaga pa nga natin, ihahanda ko naman itong mga gagamitin nating sangkap. Simple lang naman yung gagamitin nating ricado sa pagluluto ng pastel at adobo. Nakapagluto na rin naman tayo ng pastel nung nakaraan. Halos same process lang din yung ating gagawin. Ang pagkakaiba lang, karne ng daga ang ating gagamitin. Pagkalipas nga ng 40 minutos, nang matansya kong malambot na ang karne ng daga, hinango ko na rin agad. Palalamigin pa kasi natin ito para madali nating mahimay mamaya. Mainam talaga yung tanglad mga kaprobinsyano at humahalimuyak yung aroma. Nung lumamig na nga, isa-isa ko na rin pinaghihimay. Sa tuwing magluluto nga ako nito mga kaprobinsyano, naaalala ko yung aking pagkabata. At kami rin kasi talaga noon mahilig din magdaga. Kasama ko yung aking mga utol at aking mga pinsan. Naranasan din naming dumayo kung saan-saan para lang makahuli ng maraming daga. Hindi kasi makukumpleto yung ating pagiging batang probinsyano kung hindi ito naranasan. Halos mga batang 80s at 90s ang makaka-relate talaga rito. Bali, pastil nga pala ang una nating lulutuin mga kaprobinsyano. Siyempre, ang atsuete hindi mawawala sa pastil. Nung maigisa na nga natin ng mabuti yung bawang sibuyas at luya, nilagay ko na rin agad itong hinimay natin na karne ng daga. Saka lang natin titimplahan yan ng toyo, oyster sauce, kaunting liquid seasoning, pamintang durog, magic sarap, at ang trademark niya na turmeric powder. Halo-haluin lang natin ng mabuti yan na magsama-sama na mga pampalasa. Itsura pa nga lang mga kaprobinsyano, kala mo talaga chicken pastil. Muntikan ko pa nga makakalimutan itong suka at kaunting asukal. Palipasin lang natin yung 4 na minuto bago natin haluin ulit. Medyo nagmahal nga rin pala ngayon ang kilo ng daga. Dati kasi 80 lang, ngayon 180 na. Nung matansya ko ang luto na, ito tikman muna natin. Napakasulit ng lasa mga kaprobinsyano. Subukan nyo na rin. Sulit na sarap. At kapag ganyan na ang itsura ng ating pastil, sinyalis na yan para atin nang hanguin. Kasunod na rin natin isasalang itong ating kawali na marami ng pinagdaanan. Halos parehas lang din na proseso ang gagawin natin pagluluto dito sa adobo. Magigisa lang din tayo dyan ng luya, bawang at sibuyas. At itong siling labuyo para sa kagat ng lasa. Ito nga palang i-adobo natin, yung mga buto na pinaghimayan. Nakakahinayang rin kasi kung itatapon lang. At andito pa kasi yung mainam na bitamina para sa mga lalaki. Yung yag balls,
vegetables, atay at baga. Tinimplahan ko nga rin pala yan ng toyo, oyster sauce, magic seasoning, pamintang durog at suka. Yan lang naman ang mga simpleng sangkap ng adobo mga kaprobinsyano. Pero huwag nyo naman akong i-judge at nakalimutan ko yung dahon ng laurel. At kapag ganyan ang itsura at puputok-putok na, senyalis na yan na para tikman muna natin. Ulit, sumisipa ang lasa. Kaya tara na po, tangoy na natin mga kaprobinsyano. Ayun no, kala mo pang benta sa restaurant na. Siyempre, paiibabawan natin ng chili garlic oil para masarap ang atake ng ating pastil. At itong ating spicy adobo, naku po. Ano pa hinihintay? Tara po, samahan nyo na kaming kumain mga kaprobinsyano. Excited na nga kumain itong aking mga kasama. Wala nang patumpik-tumpik, matikman na natin yan. Wala nga akong masabi dito sa ating nilutong pastil mga kaprobinsyano. Malakas sa kanin at gustong gusto rin ng mga bata. At dito nga rin aking bayaw na si Francis, talaga namang ginanahan. Nagulat nga rin yung aking anak at wala raw pinagkaiba sa pastil na manok. Siyempre, si Boss Commander babanat din ng malupit na subo. Masarap pa sa manok. Kung papipiliin nga ako mga kaprobinsyano, mas gusto ko pa itong pastil na daga. May kakaiba kasi siyang dinamnam at lambot kumpara sa manok na medyo tumitigas kapag lumalamig na. Siyempre, babanatan na rin natin itong ating spicy adobo. Ganado nga itong aking mga chikiting patron. Sa bitin ko nga pinakuha ko na kay Boss Commander yung isang kalderong kanin. O paano ba yan mga kaprobinsyano? Kami ng aking bayaw ang last man standing. Subukan nyo na rin po ang ganitong pagkakaluto. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po. Bye!